Hi guys, this is my day and welcome to my mini vlog. And for today's video nga, nakapag-desisyon nga kami ni Daddy na umalis at makapag-swimming nga sa ilog. Ayan, yat nire-ready na nga rin ni Daddy yung motor at ilalabas na nga din niya sa garihan para nga ma-ready yung mga gagamitin namin at malagay na nga din sa sasakyan. At habang nilalabas nga ni Daddy yung mga gamit na kailangan dalhin, piniprepare ko na nga din yung mga kailangan dalhin, lalo na yung lisensya at yung mga papel ng sasakyan. Kailangan nga namin bitbitin yan at gawa nga na medyo malayo-layo ang aming pupuntahan. Malayo-layo tayo ng isang oras lang naman. Kaya niya't naka-ready na nga rin kami niyan at ready na nga rin yung mga bibit-bitin namin at yung mga bata ay nasa sasakyan na nga. At ito na nga din kami, nakasakay na nga din kami sa likod. For the kangaroo na naman nga kami ni Bunsong Emmy. At bago nga kami dumiretso sa aming pupuntahan, nagpagas nga muna kami para naman full tank ang motor namin. Pagkatapos nga namin sa gasolinahan, dumiretso nga kami dito sa Mrs. G para makabili ng tinapay na babaunin namin. Pagkatapos nga namin magpagasolina at bumili ng tinapay, ito na nga tayo sa exciting part. Nasa biyahe na nga kami, papunta na nga sa Bungabon. So ito na nga tayo sa exciting part. So ito nga yung pinakadahilan kung bakit kami pupunta sa Labi. So ito na nga, hayaan nyo muna ako mag-share sa inyo ng konting experience ko nitong mga nakakaraang araw nga. Actually months na siya. At kung ikaw nga ay isang mami, siguradong maiintindihan mo nga kung ano yung ikukwento ko dito. So ako nga ay nakakaranas ng postpartum. So nagsimula nga to nung last March nga lang. So isang buwan na nga din yung nakakalipas at hanggang ngayon na-experience ko pa rin siya. So ito na nga yung na-experience ko, kung ano-ano nga yung mga pumapasok sa isip ko at hindi ko maintindihan kung bakit yun yung mga pumapasok sa isip ko. Masaya naman yung buhay ko, kumpleto naman yung pamilya ko, masaya naman kami araw-araw, pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung mga pumapasok sa isip ko. And then tuloy ngayon, napapaisip kayo, ano nga ba yung mga pumapasok sa isip ko? So ito nga, nagiging worried nga ako, lalo na para sa mga anak ko. So nagkakaroon nga ako ng takot na kung paano na nga yung mga anak ko kapag nawala ako, baka paglaki nila mapariwara sila. Paano yung asawa ko, baka maghanap agad ng iba, charot lang. So ayun nga yung pinaka-fear ko, yung mawala ako dito sa mundo, maiwan ko yung pamilya ko na walang nag-aalaga sa kanila. So ito nga yung nararanasan ko ngayon, nag-overthink ako araw-araw, kaya nga ito nga napagdesisyonan namin na makapaglabi at makapag-swimming at relax naman. At mabalik nga tayo, nandito na nga din kami sa labi at nakakuha na nga din kami ng cottage, nakapagbayad na nga din kami dyan. At ito naman nga yung mga bata, sobrang excited na nga maligo, pero syempre kailangan natin ng tagabantay at si Daddy nga ay nagpe-prepare na nga at nilalagay yung mga gamit dito sa kubo. So mabalik nga tayo sa kwentuhan natin. So ito nga, napunta nga kami dito sa labi para makita ko at ma-relax din ako. Makita ko yung mga views na dadaanan namin at ganun din ma-relax ako dito sa pupuntahan namin at makalanghap-langhap din naman ng sariwang hangin. Bilang isang nanay naman na nakakaranas ng postpartum, normal lang yan dahil tao ka, nakakaramdam ka, meron kang magandang pag-iisip at normal lang yan dahil part talaga yan ng buhay natin. And I know na hindi talaga madali na makaranas ng anxiety, postpartum, depression sa buhay. Para naman maiwasan mo yung mga pag-overthink mo na yan, gawin mo yung best mo na magawa yung mga gusto mo para naman maging masaya ka sa oras-oras o araw-araw na nag-overthink ka. At para naman dun sa mga kasama natin sa bahay, sa buhay o sa mga nakakatsalamuhan natin na aware sa mga nararanasan natin, please guys, be patient, lalo na sa amin mga nakakaranas na to. Patience, pangunawa at pagmamahal lang ang kailangan namin habang nararanasan namin itong mga bagay na to. So ito na nga, mabalik na nga tayo sa mga ginagawa namin. Nandito na nga kami sa labi at naliligo na nga din yung mga mag-aamak ko. Nandito nga ako ngayon sa kubo at nagpapahangin nga. At sa mga oras nga na yan, ginagawa ko yung best ko para makapag-relax dahil nag-overthink nga ako at kung ano-ano nga yung mga pumapasok sa isip ko na hindi ko talaga makontrol, kaya tinititigan ko na lang yung pamilya ko. At syempre para mas malibang nga ako, pumunta rin ako dyan, syempre naligo din ako at para naman mag-enjoy din ako sa tubig. Hindi na nga rin ako nakapag-video niya na habang naliligo kami at gawa nga na baka mabasa ang cellphone, hindi to waterproof. Ito nga at nakapagbabad na nga din ako niyan, inahon ko na nga din si Emmy at gawa nga na nilalamig na nga din siya. At kung mapapansin nyo nga, sobrang init nga dyan at sobrang tirik ng araw, mga alas 3 na ata. Pero syempre kahit sobrang init nga dyan, napakalamig nga ng tubig ng ilog na yan. Say hi! Hello, Emmy! Ay, Titi, agito na!
Ayan nga, tapos na nga din sila magsiligo dyan. At ito nga't medyo nilalamig yung mga bata. At gawa nga nang sabi ko nga malamig nga yung tubig dito. Nagsiahon na nga din sila dyan at gawa nga na nagugutom na nga din sila. Ayan nga't nilalabas na nga ni daddy yung mga pagkain at nagpiprepare na nga para makapagmerienda kami dyan. Ayan nga yung mga dinala namin. Nagdala nga lang kami ng tinapay, hotdog at itlog para lang pang merienda. At dahil nga saglit nga lang din kami dyan, hindi naman kami magtatagal. Busog na nga din kami nung dumating kami dyan. At ayan nga, matapos nga silang magmerienda, dumiretso nga sila daddy para mag-swimming nga ulit. At ito nga yung unang beses na gagawin ni Mojo to, na tumalon dito. O siya, yun lang. Maraming salamat. Babush!